Hi guys! Nangyari na nga yung expected withdrawal ni Senator Bongo sa presidential race. Noon pa naman, hindi talaga ni Blackcaster siniseryoso itong campaign ni Senator Bongo dahil alam na namin na from the beginning, nilagay lang talaga siya as dummy, as sit-in para kay Mayor Sara Duterte. Kumbaga, binigyan lang siya ng option ng tatay na ni Sara na if she wants to run for president, andyan yung pwesto ni Bongo. Kasi wala naman po mawawala kay Bongo, kahit hindi siya tumakbo or manalo as president, he will still be senator for 3 years more after 2022. So, nothing to lose. Well, pero ngayon nakikita rin siguro nila na kahit sugal, it's not worth it kasi hindi talaga po tumataas yung number niya. So, many possible scenarios ang pwede mangyari dito. Pwede nag-usap na si President Duterte at sila Marcos. Baka nag-go between si Sara na sinabi, Daddy, suportahan nyo na si Marcos. So, pwede rin na suportahan na niya si Marcos. Or pwede rin Bongo decided na it's not a worthy fight and parang sinasayang lang niya yung fight na ito. So, better suportahan na lang nila other candidates. So, pwede rin galit pa rin si President Duterte kay Bongbong kasi yun nga, ang balita nga na nakukuha namin sa loob, sa palasyo, na unforgiven si Bongbong sa ginawa niya na parang, at saka si former President Gloria Macapagal Arroyo, na parang 1, 2, 3 nila. Yung pagpilit kay Sara Duterte to run for Vice President. Kasi yung si President Duterte ayaw talaga na maging second fiddle lang or second starring role lang si Sara na without really strong power as Vice President lang. So he really wanted her to run as President. Kaya nga andyan si Bongo. So pwede galit pa rin si President Duterte and as an ultimate sampal kay Bongo kasi kay Bongbong Marcos dahil alam naman niya na si Sara kahit papaano sa mind niya mananalo sa tingin niya, pero kami naman ang tingin naman namin mananalo pa rin si Willie Ong. Slowly and surely aakyat yung number ni Willie Ong, lalo na sa pag-iikot-ikot na ginagawa nila ni Mayor Isko ngayon. So yun ang nasa isip nila na in the bag na si Sara. Ang tanong na lang, sino ba ang llamado sa presidente? So, dalawang mangyari dyan. Either si President Duterte will support kung nag-reconcile na sila at forgiven na si Bongbong Marcos will support Marcos. Pero hindi rin yan full assurance na pupunta sa kanya yung boto ng mga DDS, yung 16 million votes. Although, nakikita ko nalagasan na yan, mga 10 million na lang yan ngayon kasi dahil sa COVID, dahil sa mga hindi tumanggap ng pera sa ayuda kasi napunta lang sa mga politiko at saka mga barangay captain, mga governor, mayors, so iba pang mga opisyales. Pagkatapos meron pa dyan na nawala ng trabaho, nawala ng negosyo, na narealize sila, palpak talaga si President Duterte sa anti-COVID program kumpara sa ibang leaders ng ibang bansa sa mundo na bumalik na sa normal ngayon. So, naggalit na rin sila kay President Duterte. So, another scenario would be for President Duterte to support another candidate. At hindi naman ito kasalanan ng another candidate kung sino susuportahan niya. Wala naman. Kahit ayaw nitong kandidato, hindi naman niya pwede pigilin. Sabihin, huwag kayo bumoto sa akin, mga DDS kayo. So, pwede rin sasabihin niya silently sa mga followers niya, sa mga DDS, suportahan natin si Mayor Isko.
para in 2022 Isko will be president and Sara will be vice president. So hindi naman pwede sabihin ni Mayor Isko na huwag nyo gawin yan, ayaw ko yung DDS votes, ganun. Kasi sa kanya nga, ayaw na niya yung mga awayan. Gusto niya inclusive lahat. So, I believe na sa ngayon hindi pa natin masabi, pero may possibility na mapupunta tayo sa second scenario kasi until last week, yung mga bongbong vloggers, sinisiraan pa rin nila si Mayor Isko. In fact, wala lang time si vlogcaster para i-vlog ito, pero plano ko sana i-relay ito sa inyo na ang banat nila ay ganito. Si President Duterte daw, pinapatras na si Bongo kasi may kwan na siya, meron na siya endorsement, hinahandaan o pinaghahandaan for Mayor Isko. Kumbaga, sinisiraan nila si Mayor Isko by saying, yun nga, yung mensahe nila na Duterte Light, na kwan, pero alam naman natin, hindi na totoo yun kasi pinatagbo nga niya si kwan si Bongo, kasi gusto talaga niya si Sara. From the beginning, ang plano talaga niya, kahit yung sinabi niya na tatagbo siya vice president, lahat yun, echo lang yun, para to force Sara to run. Hindi ka tatagbo president, ako tatagbo vice president, yung ganon. So marami silang laro na ganyan. So ngayon, ito, posible, galit pa rin siya kay President Marcos, kaya ilalagay niya yung suporta niya sa boto kay Mayor Isko. Not necessarily siguro sa resources, or hindi natin masasabi. Baka yung sinabi niya na mga sako-sako na pera, bubulungin niya yung mga governor at mayor. So, suportahan natin si Mayor Isko. So, hindi naman rin pwede ayawin ni Mayor Isko kasi ganun nga, politics is addition. Ang maganda na dito, may independent mind naman si Mayor Isko at sinabi nga niya na nasasanla yung kwan niya, nasasanla yung laway niya. So, it is not very likely na babawiin niya yung sinabi niya. He will let the ICC come into the country and he will let the law take its course. Kung ano man ma-apply yung local laws ba, kung anong sasabihin ng Supreme Court. Kasi syempre, we can presume Duterte will run to the Supreme Court para pigilin yung ICC. So, the Supreme Court will decide whether local courts have more power sa International Criminal Court or the International Criminal Court. If you must remember, lumabas tayo sa kasunduan sa International Criminal Court. So that's why this is a legal issue, a legal dispute na dapat i-rule ng mga courts natin. So like Mayor Isko said, he will follow the rule of law. So ibig sabihin, mas maganda nga ito, di ba? Alam naman natin na dito sa administrasyon na ito, lahat under kay President Duterte. Judiciary, legislative, and under sa executive. Pero dapat talaga independent itong three branches of government. So ngayon pa lang, sinasabi na ni Mayor Isko, I will defer, or I will follow, or I will respect the independence of the judiciary. So ang I will let the rule of law apply. So meaning, kung anong sasabihin anong magro-rule ng judiciary, which is another independent branch of the government. So maganda ito, magandang development. So hayaan na natin yung court to decide on this. So yun nga, ang ibig sabihin nito, so Mayor Isko, whether the DDS or the Marcoses or the Leni supporters like it or not, Mayor Isko will really benefit from this. Kahit wala pang endorsement ni President Duterte or wala pang pabulong ni President Duterte, yung mga DDS, many of them will no longer go for Bongbong kasi nakita nila na parang niloko ang Sara Duterte nila, na ready na nila suportahan. Gusto kasi nila talaga, ang mga solid DDS, ang gusto talaga kasi nila Sara Duterte President and
and Bongbong Vice President. So sa tingin nila ngayon, they also felt cheated like President Duterte. Ang tingin nila ngayon, the 1, 2, 3 sila ni Bongbong Marcos at saka nila President Gloria Macapagal-Arroyo. So as protest to what happened, they are more likely to give their votes to Mayor Isko. Because yun naman talaga ang choice nila. Galit sila sa Marcos. Tinitingnan rin nila sino pa bang mga ibang frontliners. Sila Manny Siping, mahina. Siyempre, ang natural sa tao ang bibigay nila yung boto nila doon sa llamado. So, tinitingnan rin nila. Kung si Lenny halos araw-araw iniinsulto sila. Ang mga DDS. Unlike si Mayor Isko, sinasabi niya na yung build. Dahil pera natin yun eh. Pera natin yun. For example, yung bridge na itayo na sa administration ni President Duterte. Pipigilan ko ba yun sa kalahati na hindi tapusin yun dahil lang project ni President Duterte? Sabi niya, pera ng bayan yun. Hindi ko isasacrifice yung comfort ng tao na mabenefit sa bridge na yun dahil lang galit ako kay President Duterte. So itutuloy ko yun. So isa yun sa mga projects na nagpalakas sa mga ratings kay President Duterte, yung build. So, they're more likely, yung mga DDS, will go to Mayor Isko dahil si Lenny naman, yun, alam talaga nila na hindi lang babalikan ni Lenny si President Duterte, pipigilan pa itong lahat ng mga project sinimulan ni President Duterte, plus baka sila babalikan pa ng mga alipores ni BP Lenny. So, it is very clear na dahil top choice pa rin si Mayor Isko, top 3 lang man yan eh. Mayor Isko, Bongbong Marcos, and Lenny. Kaya di pa umatras si Bongo, umiikot lang ang rating number 1, number 2. Number 4, number 5 pa nga si Lenny. It's just really Bongbong Marcos and Isko Moreno. So, this is a very good development. Again, another sign that Mayor Isko is it na talaga. Nothing can stop it kasi galit na rin yung mga DDS. Sa tingin nila, niloko sila ni Sara, niloko sila ni Bongbong at tingin nila solid DDS pa rin sila. So, kanino man ma-endorse ni Duterte, andun siya. At kahit wala pang endorsement ni Duterte, sila mismo will go to anyone except Lenny and Bongbong Marcos. So, the first choice nila is really Isko Moreno. Dahil lang sa galit nila. And so also, nakikita na nila, only Mayor Isko can bring about a unifying president, will end all of this infighting for 30 years by the different families. And also, he is the only one who can get us out of this pandemic crisis and also this economic crisis that we are all suffering from. So this is a good day. Please share this to all Isko supporters and also DDS supporters para malinawagan sila. Tsaka sa Lenny supporters na para lumipat na sila kay Isko, who is really now all the situation, everything is going in favor of Mayor Isko. Tulad ng sinasabi ni Mayor Isko, the presidency is destiny, and destiny made Bongo withdraw today, and destiny will make the votes of Bongo go to Mayor Isko Moreno. So, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Blackcaster Armandin YouTube channel because we will have more analysis on this issue, and see you in my next vlog. Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nocum, subscribe kayo rito sa Vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo mga kababayan. Always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.